Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan ma'am, good morning po. Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Mukhang magaganda morning natin. Nakita niyo na sa background ko, haba ng pila kasi nandito tayo sa libingan ng mga bayani para gunitain ang birthday po na ako lakay ni President Ferdinand Marcos Sr. Ayan. So happy ako kasi first time ko maka-join dito. And syempre namulatan ko po yung sitwasyon ng panahon ng Marcos 1986. I was 8 to 9 years old. So bata pa ako noon. Pero dahil nalaman ko lahat, yung history, lahat ng mga nagawa po ng ating late Ferdinand Marcos Sr., bilib na bilib ako sa kanya. Naging idol ko talaga siya. Kaya yung katalinuhan niya, sana mailipat sa akin para makatulong. Pero syempre, higit po doon, yung damdamin po niya bilang Pilipino ay talagang damdamin po rin bilang isang Pilipino. Ayun, thank you so much. Thank you. Abangan po ninyo. Mga 8 to 9 years old ako, habang pinapanood ko yung sitwasyon sa Maynila, talagang inaral ko naging takbo ng buhay natin sa Maynila during his time. Talagang bumilib ako sapagkat nakita ko talaga yung mabilis na kaunlaran po sa Pilipinas. At the same time, lahat po ng mga speeches niya, pinapanood ko, lahat ng mga debates niya, pinapanood ko. Sabi ko sana, pinagdarasal ko sana kahit konti ng katapangan at katalinuhan niya ay makuha ko. Mabait talaga po ang Panginoon Diyos dahil siguro kapag may puso ka talaga tsaka damdamin, ibibigay niya talaga ng buo sa'yo. Kaya naman doon pa lang, naumpisahan ko talaga yung tunay na pagmamahal ng isang Pilipino. Di po ba nakita naman natin ang late Ferdinand Marcos Sr. na makagaling, lahat ng sinasabi galing sa puso, lahat ng kanyang binibigkas ay talagang nasa damdamin ng isang tunay na Pilipino. Kaya siguro marahil ito po ay isa sa mga minana ko. Sabi ko nga kapag minahal mo pala talaga yung sarili iyo, pag minahal mo ang sarili mong bansa, lalo na yung naglipod, naging inspirasyon po sa akin, hanggang ngayon dinala ko. So, malaking karangalan para sa akin na nandito po ako, nagdarasal ko na sana hanggang ngayong araw na to ay kinagabayan niya tayo na maging maayos sa lahat dahil napatunayan na ng ating late President Marcos Sr. na kaya po natin umangat, kaya nating kumunlad basta magkakaisa ang mga Pilipino para sa isang layunin at adikahin. Kaya naman natutuwa po ako at nagagalak dahil hindi lamang ang puso natin ang pula, hindi yung ating kagustuhan at yung ating layunin na magkaisa po ang bawat isa sa atin. Kaya ito po ay isang magandang senyales na ang administrasyon po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay matibay para sa Pilipino. Kailangan lamang po suportahan natin siya at maging positibo sa lahat. Na po muna natin intindihin yung mga negative kasi ang mahalaga po, merong puntahan na kinabukasan na maganda ang ating mga anak at mga apo. Kaya sa atin sa Maynila, sa buong Pilipinas, suportahan po natin ang administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay makakabuti para sa ating lahat. Lalo na po may mga anak tayo, mga apo na gusto natin magkaroon sila ng matibay na kinabukasan. Dito po, patunayan natin ang pagiging isang tunay na Pilipino ay hindi lamang sa salita, hindi sa gawa. Tayo po ay tumulong at magkaisa para naman makadali rin po
na magkaroon ng magandang resulta po at solusyon ang nararanasan natin sa ngayon. Siyempre, maraming salamat po sa mga Marcos loyalists na dito. Hindi lang po kayo loyalista, kung hindi loyalista na mag-loyalista. Kumbaga, loyalista po tayo sa damdamin at pagkakaisa na hindi po tayo titigil hanggat may programa at may pag-asa, nandito po tayo. Sana sa Maynila, abangan po nito yung susunod. Sana po masusunod natin. Ay, taga Maynila. Taga saan para po yan ang Gini? Kayo po na, taga saan po kayo? Paranaque. So, ano po masasabi nyo? Kami Tagig. Gomez pa ako. Kami taga Tagig. Nag-klase kayo. Yun, no? So, tatanungin ko lang po kayo. Ano po ang masasabi ninyo na sa ganitong okasyon ay nagkikita-kita po ang mga Marcos loyalists? Masaya. San, ganito yung okasyon na lang kami nagkikita. Oo. Talaga po. Nagkita-kita pa kami. Ang saya-saya kasi. Po ba? Iba kasi pag nagkakaisa tayo, ano po? Nakakarating kami ng pag-birthday na ako, andun kami. Wow! Ayan. Nakita nyo naman. Na tayong tumigil. Dapat natin ang mga Marcos. Ano pong mensahe ninyo? Sa... okay. Kayo po, ano pong mensahe ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon at nag-aabang? Sa ating mga kababayan, kailangan talaga magkaisa tayo. Lahat na Pilipino, itapon natin yung sama ng loob, sama ng magkaisa tayo, magtulungan tayo para umunlad lalo ang ating Pilipinas. Hindi magagawa ang ating presidente kung hindi tayo tutulong tayong lahat. Kailangan. Pero tayo mga loyalista, Yes. pangalip po sa barko, paglalaban natin. Yes. Hindi tayo mananahimik. Yes. Lalaban Tama yan tayo. dyan. Hindi tayo mananahimik. Talaga. Oo, gusto natin magkaisa lahat. Pero kung ganyan naman, inaalipista, ating lalaban ako. Hindi ako mananahimik. Gusto kong turutin ng Hindi ako TV. mananahimik. Kaya alam sila, magalit sila sa akin. Sabi nga ng mga kundi raw ba ako sa buhay ko. Ang gagawin nila sa akin, matanda na ako. Ang tinasasabi ko ang katutunan. Tama.